Mga loads, mga paps, ganito ang tunog ng sira ang ating ball joint or stabilizer link. Ano? Parang may nagpupok-pok sa ilalim, no? Yan. Yan. Dito sa ating unit, ang sa tingin ko ang sira ay stop link. Yan. So ganyan lang ating pakinggan, tapos i-double check na natin actual pagka tinanggal na natin ang ating gulong, or bago tanggalin ang gulong, alugin natin ang ating unit at hawakan natin yung ball joint mismo kung may mapapansin ba tayong clearance kapag inaalog natin ang unit natin. So yan, Pops Loads, tinabingin na natin yung ating gulong, no, para makasilip tayo dito sa ilalim. Ang i-check natin ng una yung appearance niya. Yan, nakita natin na medyo may tagas na siya, medyo basa ng grasa. Focus natin. Yan. Tapos login natin. Medyo malambot na talaga siya, no? No? May naiikot natin siya sa kamay, oh. Dapat ito hindi naiikot yan kasi nakakabit. Kahit sa bago to, hindi nakakabit, matigas yan. Pero ito malambot na. Tapos alugin natin siya. Hawak tayo dito sa gilid ng side mirror, tapos tutulak natin, alugin natin. Yan. Maririnig natin dito sa ilalim ang mga alug-alug niya. Yan. Tapos pag hinawakan mo siya dito sa joint mismo, saka dito sa baba, mapapansin mo talaga, mararamdaman mo na may clearance yung kinabitan, saka dito sa stabilizer link mismo may clearance, umaalog talaga siya, gumagalaw. Sa kabila naman wala tayong napansin, ulugin natin. Dito naman tayo sa driver side, mga popsicles loads. Yan, hindi natin siya basta-basta na naaalog, no, hindi siya naiikot, no. Matigas siya, matigas. Doon sa kabila, sa passenger side natin, naiikot na natin to, naaalog natin. Ito hindi matigas, oh. Ibig sabihin okay pa tong driver side na stub link. So gagawin natin, reserva na lang natin yan pagka nasira uli yung bago natin kinabit. At yung kabila okay pa naman, pwede natin siyang gamitin sa kabila sa next palit natin, para magamit din natin tong luma kasi okay pa naman. Pero pagka nagpalit na tayo ng bago, kailangan sabay-sabay siya, parihang bago. Okay, yan, o, tigas. So yan, Pops Loads, Idols, natanggalan natin ang dalawang gulong, no. Hindi ko na pinapakita sa inyo kasi alam nyo naman na kung paano pagtanggal ng gulong. So yan, naka-juxta na siya para safety po tayo. At ngayon ang gagawin natin is tatanggalin na natin tong mga nut ng ating stabilizer link, pati dito sa kabila. Medyo matigas to. Kung di kaya na itulak sa kamay, pwedeng pukpukin natin ng konti ang ating range, atong range, para maimpakan ng konti, para magluwag yung ating nut dito, saka dito sa kabila, kasi para matanggal natin to. At ngayon, kung sasama man ito, kasi maluwag na nga ito, yung joint niya mismo maluwag na, kinakailangan natin ng allen wrench na kakasya rito sa loob. Yan, lalagay natin yan sa loob para pang kontra sa pag-ikot ng nut, hindi sasama yung tong bolt, no? Kailangan may pang kontra dyan. Ayan, no? Papasok yan dyan, tapos ikutin natin tong nut. Okay, sample,
kailangan natin dito na kung sasama man siya, kailangan natin box range. Yung box range na number 14, no? Pero kung hindi naman sasama yan, kaya naman ng ratchet natin, pwede siyang ikutin ng ratchet dito, no? Pakaliwa ang ikot. Kung matigas, pukpukin natin dito ng martilyo kasi wala tang builo eh. Kailangan nating pukpukin dito ng konti para ma-impact, no? Pag ganun, pababa. Yan. Pagka malambot na, pwede na yung kamayin. Tapos kung sa tingin mo sumasama na yung ito, sumasama yung nut, bolt, itong sa gitna, lalagyan natin siya ng allen wrench na pangkontra na ganyan para hindi masumama yung bolt sa nut pag ikot natin. Pero hindi na natin magagamit dito ang socket kasi naharang na siya ng allen wrench. So kung dito titingnan natin, hindi naman sumasama yung bolt. Tingnan natin. Try natin na ikutin. Yan, sumama nga. Sumama siya. So kailangan natin ng box range na number 14. Tapos al kontra dito. Kukuha lang ako So yan, mayroon na tayong number 14 na box range. Yan, nilagay natin siya dyan kasi sumasama siya minsan, no? Pero ito parang hindi na sumama, no? So, try natin kung hindi siya sasama. Yan. So yan, sumama na naman. Yan, sumama. Kailangan natin may pagkontra. Ito. Lagyan natin siya ng pangkontra. So nahirapan lang tayo kasi mahawak pa tayo ng camera, no? Ganyan lang para hindi sasama, no? Yan. Yan. Hanggang makalabas. Yan. So pause muna tayo para hindi mahaba hanggang matanggal ko to. So yan paps, natanggalan natin yung nut. Yan. So pwede na siyang itulak, malambot talaga siya. Kung bakit siya ganyan, no, malambot lang siya kasi ginawa natin sabay-sabay ang dalawang gulong tinanggal para hindi magkontrahan siya sa kuan dito. Pag nakababa yung isang gulong, pag nakakabit pa yung isang gulong kasi nakababa to, so dito isasama niya kasi isang linya lang yan, hatakin din niya pababa, kaya matigas siya. Pero kung sabay-sabay mo siya tinanggal ang gulong at sabay-sabay din siyang tanggalin dito, malambot lang siya kasi walang kontrahan, no? Sabay-sabay lang sila. Kung anong posisyon dito, posisyon din dun sa kabila. So madali lang tanggalin. Dito rin, ganun din gagawin natin. Kung matigas siya, kailangan ng kunting palo. Yan. Tingnan natin. Nilambutan ko na pala ito kanina, no? Pero pinukpok ko ito kanina. Yan. Tingnan natin kung hindi sumama yung yung bolt sa gitna. Yan. Sumama din. Kailangan din natin siya ng allen wrench, no? Para hindi sumama yung bolt mismo. So tatanggalin ko na muna siya, tapos balikan na natin. So yan loads, natanggalan natin ang stub link, no? Titingnan natin siya. Ganyan, no? May butas na siya, no? Nakakapasok na ang tubig niyan. Kaya nasisira na siya. Tapos maluwag na talaga siya, oh. Bumabalik na lang siya kusa. Ang original nito, matigas talaga siya kahit baliin mo siya, mahirap siyang baliin. Malambot na. Tutok na rin dito, no? Papasok ng tubig. Pagka napasok ng tubig yan lang, sira na yung ating grasa sa loob. Tapos yung
bulan niya sa loob na bakal, napupudpud din yun, kaya maluwang na, maluwang na siya. Pag tumama yan sa bako-bako, nag-uumpugan sa loob yung bakal, kaya tumutunog. So kahit ikutin mo siya, yan, malambot na. Tapos itong nabili natin, no, hindi siya genuine, no. Hindi siya genuine. Mayroon tayong nabili dito, ito Japan talaga to siya, no? Yan, 555. Yan, no, made in Japan talaga siya. So hindi tayo nagpro-promote nito, no, pero itong gagamitin ko kasi alam kong original to sa Japan. Ayan. Nabili natin to online, tapos ilalagay ko na lang sa ating comment section ang link nito. Kung gusto nyong magbili ng ganito, nasa comment section ko ilalagay. Tapos makikita natin dito, open natin ang loob. Yan, meron sa mga kasama nut. Ito ang original, yan, no, may tatak pa yan, Japan, made in Japan, no. Sa kabila rin meron din. Itong binili natin na una, replacement lang to, kaya madali lang nasira. Yan, no, walang pangalan. So wala na yan. Ito ang papalit natin. Yan, matigas talaga to. Yan, no, kahit baliin natin siya, tigas, no. Hindi yan nababali. Hindi yan basta nababali, tigas. Ito bumabalik pa, ibig sabihin wala na, no? Ito rin, no? Kahit tigas yan, no? Tigas, hindi siya basta nababali. Okay, so pagkabit niyan, paps, ganun din, baliktarin mo lang yung proseso. Pwede naman ito magbaliktaran, no? Kung saan ang gusto mo iuna, o ito sa kabila, o ganyan, basta mapasok lang siya, ganyan. Okay, tapos ito sa kabila. So mabilis lang siya ipasok kasi sukat niya yan doon sa kabila. Medyo kuan lang to kasi maluwag na nga yung isa, medyo bumaba ang arm nito, yung stabilizer rod niya. So pilitin lang natin iangat ng konti para pumasok. Yan. So yan, pumasok na rito sa kabila. Oops. Gawin natin, mag-nut muna tayo rito para hindi siya gumagalaw. Kabit na natin yung nut nya. So ganyan lang, paps, loads, idols, magkabit, no? Pagka umikot tong gitna, lalagyan mo siya ng alcontra dito sa gitna, yung Allen wrench, tapos dito rin sa kabila, sa baba. Ganun lang ang proseso. Pag nakabit na yan, tapos na, balik mo na ang gulong. Okay, so sana may natutunan kayo sa pagpalit ng ating stabilizer link. Mabilis lang, basta't nasusunod lang ang proseso para hindi tayo nahihirapan, no? Kasi kung nakakabit pang isang gulong yan, magkontra yan dito, hindi mo basta-basta matulak-tulak yan, patigas, para lang simot dito sa mga butas dito. So ganun lang. At abangan nyo sa susunod natin, nakatanggal naman tong gulong natin, separate video, itong pag swap ng ating brake pads, no? Medyo yan,
medyo manipis na, lalo na dito sa likuran, sa loob medyo manipis na. Yan, makikita natin dito, yan, medyo manipis na. Okay. So isa-swap natin yan separate video paano ko tanggalin to, tapos i-check na rin natin tong kanyang tagala dito, yung kanyang parang pinion, kanyang pin para sa caliper, para atas sa bante. Ito kasi importante rin to na hindi barado, dapat gumagalaw siya papasok palabas pagka compress. Tapos isasabay ko na rin to hindi pa ngayon siya ipa resurface, no? Kasi luma pa yung brake pad natin. Pagka nagpalit tayo ng bagong brake pad, isasabay na natin to i-replace para makintab, no? Ang ating kuan may mga tama-tama na siya, may linya. So kailangan na to ipa-replace. Pero bago mag-replace, kailangan may bagong brake pads, hindi itong luma. Ang gagawin lang muna natin ito, iswap lang natin ang brake pads itong sa labas, ilipat sa loob. Tapos check na rin itong mga guide nya sa caliper kung hindi barado, hindi siya nag-stack up. Pero mapapansin mo naman siya pagka nag-stack up, pagka nagbabiyahe ka, pagka naihi ka sa kalsada, tatabi ka, check mo yung rim mo, hawakan mo yung mags kung mainit ka, kung mainit na mainit, tapos patag naman tinatakbuhan mo, walang pababa, ibig sabihin nagbabara na to, kaya umiinit na tong ating rotor disc, stuck up na siya, nakakapit palagi. Tapos pinipigilan niya ang takbo ng sasakyan, todo ka na accelerate, pero yung takbo mo parang pinipigilan, parang may humahawak. So ganun ang mapapansin nyo pagka barado ito or stuck up, itong dalawa. Delikado yan, pag nag-iinit na yan, hindi na yan kakapit. Pagka nagbabaga na, hindi nakakapit ang brake, madulas na yan. So kailangan nakacheck talaga yan palagi. So yan, sana may natutunan kayo mga Paps, Lods, Idols dito sa ating munting DIY sa ating stub link, paano itanggal at ikabit ang bago, no? Tanggal ang luma, ikabit ang bago. Okay, thank you for watching and see you next time sa bago nating video. Bye.